Lalaki nahulog sa gumuhong dike. Nakuha ng tinatangay ng rumaragasang tubig sa gitna ng malakas na ulan sa Davao City. Habang sa Davao del Sur, isang lasing na lalaki inanod din. Ang sinapit ng dalawang biktima, alamin maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, unang araw ng Hulyo taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito na mga frontline na balita. 35 pesos na aumento sa sahod ng mga Pilipino manggagawa sa Metro Manila, aprobado na. Pero git ng ilang grupo, insulto yan at hindi aumento. Sa gitna ng wage hike, presyo ng petrolyo at LPG tataas din. News 5 Exclusive. Dating construction worker sa niraid na leisure park sa Pampanga, ibinunyag ang umano'y Malapogo Hub na renovation nila sa lugar. At dating gabinete na nagpilit umano na mabigyan ng lisensya ang mga Pogo company sa Pilipinas, dapat na raw pangalanan. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, itinanggi ang pahayag ng anak na si Vice President Sara Duterte na tatakbo siya bilang senador sa 2025. Hindi na ako balik ng politika. Tapos na po ako. Senator Sonny Angara, Sherwin Gatchalian at DSWD Secretary Rex Gatchalian lumulutang na posibleng susunod na Education Secretary. Disgrasya sa EDSA. Rider na dumaan sa EDSA busway, sumemplang at bumangga pa sa kotse dahil sa kakamadaling tumakas. Sa Guadalupe Bridge naman, provincial bus sumalpok sa concrete barrier. Ang driver nakatulog daw. Mga tricycle na walang plaka sa Quezon City, ituturing na kolorum kapag pumasada. Mahigit 50 tricycle driver, tinikitan. Sa Frontline News Abroad, batang na pagkamalang may dalang baril, binaril ng pulis, patay. Ang biktima, pellet gun lang palang dala. At sa showbiz, tambalang mathon ni Maris Racal at Anthony Jennings may pa-teaser sa kanilang upcoming film. As in, something pasaabog talaga. So, abangan niyo po yun. Resort Villa sa unang tingin pero Malapogo Hub daw sa loob. Yan ang isiniwalat ng isang dating katiwala ng mga Chinese sa ni-raid na resort sa Clark, Pampanga. Nasa frontline ng balitang yan, si Raynel Pawid, Exclusive. Matapos salakayin ng mga pulis at ng mga taga-Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang 5 villa sa loob ng Fontana Leisure Park sa Clark, Pampanga nitong Huwebes, eksklusibong humarap sa News 5 ang maglilimang taon ng construction worker ng mga villa roon na si Eddie. Ayon sa kanya, naging katiwala siya ng ilang Chinese sa loob ng Fontana. Nitong Mayo nga, nag-renovate pa raw sila ng villa ng isang Chinese na tinatawag nilang boss. Ang villa, inayos na parang opisina. May gigit 100 yun, yung computer na nilipat. Pati nga yung mga sir, yung tulad din ng sa mga cellphone, mayroon doon. Pinakita ko kay Eddie ang mga larawan ng mga computer at cellphones na ginamit sa ni-raid na Pogo sa Porac. Sabi niya, parehong-pareho ang mga unit sa mga nakita niya sa inayos na villa. 8 kwarto raw na puno ng computers ang nasa villa. At tuwing hapon, iba't ibang Chinese ang pumapasok sa mga kwarto. Kasi sa isang kutsi, 4, papasok, pagkatapos, kalipas na isang oras, pupunta sila doon sa labas naman sa may parang kapihan yun eh. Tapos mayroon na namang parating sir na papasok na naman doon. Tapos yun na naman ang lalabas sila. Bukod sa mga opisina, gumawa rin daw sila ng basement sa 4 na villa. Sinlaki raw ito ng kalahating court ng basketball na nilagyan ng iba't ibang mamahaling gamit ng mga Chinese. Ang mga doon, yung mga alak na nakabanga, yung magagandang banga. Alam mo yung banga sir na parang gold. Mayroon doon marami. Una nang sinabi ng PAOK na hideout o taguan lang ng mga tumakas na Pogo workers ang Fontana at walang operasyon mismo ng Pogo sa loob.
Kaya ang malapogo na pagsasalarawan ni Eddie sa ginawang villa sa loob ng Fontana, kinontra ng Clark Development Corporation o CDC. Ang Pogo Hub is sa Bamban at saka sa Porac. Yung na-raid na Sun Valley can be considered as Pogo Hub. Diyan po sa mismong Fontana? Wala. Ayon sa pamunuan ng Clark, mayroong mahigit 200 villa sa loob ng Fontana. Higit kalahati sa mga ito may iba't ibang engineering violations. Kung hindi maaayos ng Fontana Leisure Park ang mga paglabag, pwede silang ipasara. Ang Pampanga Provincial Government naman sinabing wala ng pogo sa lalawigan. Pero pinasusuyod ulit nila ang buong Clark Freeport para tiyakin na wala ng boss ng pogo ang nagtatago. Pinaalalahanan din ang mga nagpapaupa sa Fontana na kilalanin ng mga tenant, partikular ang mga dayuhang umuupa. Dapat ni-screen muna kung sino yung magiging tenant nila, kung sino yung mga labas-pasok. At saka talagang dapat magtaka sila. Bakit, ano bang trabaho, bakit nandito sila? Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. May hawak na torture videos ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO kaugnay ng ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Pasintabi po sa mga manonood dahil maselan ang video na ito. Sa isang video ay makikita ang isang lalaking nakatali ang mga kamay habang kinukuryente gamit ang stun baton. Napayak pa ang lalaki sa sakit. Ang isa pang lalaki, duguan ang likod sa tindi ng pagkakahampas ng sinturon sa kanya. Kita rin ang talsik na mga dugo sa sahig. Sa isang video, makikita rin nakadapa sa sahig ang isang biktima habang pinagtatadyakan. Walang hapas din siyang pinagpapapalo ng sinturon sa ulo habang may ibang nanonood sa pang-torture sa loob ng kwarto. Ayon sa PAOK, parusa ito sa mga hindi nakakaabot sa quota sa mga bubudulin sa naturang Pogo Hub. Samantala, tumagal ng ilang oras ang pagsagip sa mga Pinoy na mangingisda matapos sumabog ang makina ng sinasakyan nilang bangka. Ang China Coast Guard hinarangan kasi ang rescue mission. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Halos lumubog ang sasakyang pangisda na FFB Akio malapit sa Baho de Masinloc nitong Sabado ng umaga. Sumabog kasi ang makina ng bangka na may sakay na 8 mangingisda. Pero sa gitna ng paghila ng Philippine Coast Guard sa palubog na bangka, makikita ang napakalaking barko ng China Coast Guard, ilang metro lang ang layo sa kanila. Minamadali ng PCG ang pag-rescue dahil 2 sa mangingisda ang nalapnos ang balat dahil sa pagsabog. Sinubukan daw harangin ng China Coast Guard ang mga rumespondeng tauhan ng Philippine Coast Guard. Ito ay kahit sinabi na nilang magre-rescue lang sila. Inabot tuloy ng 3 oras bago nila masagip ang mga mangingisda. Sa video na inilabas ng PCG, makikita ang 2 inflatable boats ng China malapit sa bangka na humarang daw sa rescue mission. Nagsagawa ng mapanganib o dangerous maneuvers ang China. Pero kalaunan, nag-alok sila ng tulong para sagipin ang mga sakay ng sumabog na bangka. Sa video na inilabas ng Chinese tabloid na Global Times, maririnig ang umano'y pag-alok ng tulong ng CCG para iligtas ang mga Pilipinong mangingisda. This is China Coast Guard 3105. The fishing boat is sinking. Our vessel is organizing rescue operation. Over. Nung nalaman nila yung rescue mission, ay they even offered help na magbaba ng kanilang mga rescue personnel. Pero siyempre, tayo na ang nag-rescue at alam naman na ng mga kababayan natin na nandun na yung Philippine Coast Guard. Inilipat sa BRP Sindangan ng PCG ang 2 sugatang mangingisda para malapatan ng first aid. Ligtas naman ang 6 na iba pang kasamahan nila. Pasado 4:00 ng madaling araw kanina nang makarating sa Subic, Zambales ang mga mangingisda. Agad sinugod sa ospital ang 2 nalapnos ang balat. Kanina, kinilala ni PCG Admiral Ronnie Hill Gavan ang mahigit 60 crew ng BRP Sindangan na rumesponde sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. 2 lalaki naman ang inanod ng rumaragasang baha sa Davao. Ang isa sa kanila nahulog sa ilog dahil sa sobrang kalasingan. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez.
Tatay, ibigay na! Kagan! Nataranta ang mga residente sa barangay Kalinan Poblasyon sa Davao City kahapon matapos bumigay ang bahagi ng dike sa gilid ng Kalinan River. Nangyari yan sa gitna ng malakas na ulan kahapon sa lugar. Daplin mo dyan! Daplin! Pilit pinapalis ang mga residente na nakatayo sa gilid ng bumigay na dike dahil sa pagragasa ng tubig sa ilog. Kasabay ng pagbigay ng dike, biglang nakita ng mga residente ang lalaking inanod. Gumuho ang bahagi ng dike na kinatatayuan ng biktima, kaya tinangay siya ng rumaragasang baha. Nagtulong-tulong ang mga residente sa lugar para sagipin ang lalaking si Wilfredo Hambo. Gamit ang lubid, naiahon siya mula sa ilog. Sugatan si Hambo. Hindi ko patay na ko. Akala ko mamamatay na ako. Nakahawak ako sa puno, tapos nakaakyat na ako. Tapos tinapunan nila ako ng lubid. Kasalukuyang nananatili sa evacuation center ang 15 residente nakatira sa gilid ng nasirang dike. Sa Santa Cruz, Davao del Sur naman, makikita ang lalaking nakatayo sa gilid ng Langan River kahapon. Pasuray-suray ang lalaki at dinuduro-duro pa ang rumaragas ang tubig dahil sa kanyang kalasingan. Ilang sandali pa, bumaba sa mabatong bahagi ng ilog ang lasing na lalaki at nag-dive. Kinilala ang lalaki na si Naran Dulay, 40 anyos. Ayon sa kanyang mga kaanak, gustong maligo sa ilog ni Dulay dahil sa tama ng alak. Sinubukan daw nilang pigilan ito pero ayaw namang magpaawat. Hanggang ngayon, patuloy na pinaghahanap ang lalaki. Umabot na raw ng Davao Occidental ang paghahanap kay Dulay. Halos tangay naman ang tubig ang isang resort dahil sa malakas na agos mula sa bundok sa Barangay Coronon sa bayan din ng Santa Cruz. Ligtas naman ang mga guest. Ayon sa Office of Civil Defense Davao Region, isa ang nawawala habang isang sugatan sa nangyaring flash flood kahapon bunsod ng malakas na ulan. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Disgrasya naman sa kalsada, sumemplang at bumangga sa kotse ang isang rider na dumaan sa EDSA busway. Nagmamadali kasi siyang tumakas ng sitahin ng mga otoridad. Yan at iba pang aksidente sa EDSA sa Frontline Report ni Dave Abuel. Pinapara ng isang operatiba ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation na SAIC ang rider na dumaan sa EDSA busway sa bahagi ng EDSA Ortigas. Pinapagilid ang sinitang motorista at akma namang susunod ito. Pero kunwari lang pala dahil tumakas siya. Yun nga lang, kamamadali ng rider sumemplang siya. Bumangga pa ang motorsiklo sa kalapit na kotse. Sa isa pang video, makikitang bumangon agad ang rider. Sumakay ulit sa motor saka humarurot palayo. Sa ngayon, inaalam pa ang pagkakilanlan ng tumakas na rider. Papadalan siya ng show cause order ng LTO. Sa EDSA pa rin, nakikipagsabayan sa mga sasakyan ang isang lalaking naka-electric unicycle o sasakyang isa lang ang gulong. Bawal na bawal yan sa EDSA at sa iba pang national roads sa Metro Manila dahil delikado. Hindi pa tukoy kung sino ang nasa video. Sa kahabaan naman ng Guadalupe Bridge, sumalpok ang isang provincial bus sa concrete barrier saka sumadsad sa Center Island. Sa lakas ng impact, tumilapon ang tipak ng simento sa katabing lane. Wala namang sasakyang nadamay. Pero nawasak ang harapang bahagi ng bus. Base sa investigasyon, pabalik ng terminal ng bus nang makatulog ang driver. Wala namang nasaktang pasahero. Yun nga lang, nagdulot ito ng 2 oras na pagbigat ng trapiko. Gumamit pa ng tow truck ang MMDA para maialis ang naaksidenteng bus. Dinala ito sa impounding area sa Pasay. Posible namang maharap sa kaukulang reklamo ang nakatulog na driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nadisgrasya magkakaibigang nag-road trip sa Marilake Highway sa Tanay Rizal. Ang dahilan, inatake sa puso ang driver. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Walang malay ang driver at 2 pasahero ng sasakyang ito nang madatnan ng mga rescuer sa Sampaloc Road, Tanay Rizal noong Sabado. Bumangga sa tabing kalsada ang sasakyan. Agad nilabas sa sasakyan ng 3 magkakaibigan at isinugod sa ospital. Sa kasamang palad, dead on arrival ang driver. Nagkamalay sa ospital ang 2 pang pasahero. Wala silang anumang injuries. Tingin naman ng mga pulis kung bakit wala silang malay.
Siguro ninervyos. Biglang ganun na pangyayari na bigla na lang inaibunggo ni Joseph sa gutter yung kanilang sasakyan. Lumalabas sa investigasyon na inatake sa puso ang driver ng sasakyan sa kalagitnaan ng biyahe. Dati na raw may sakit na diabetes ang driver. On the course siguro ng pagdadrive niya, nakaramdam siya ng masamang pakiramdam, kaya naibangga niya sa road gutter. Galing daw ng Cavite ang mga biktima at naisipang umakyat ang Tanay sa Marilaki Highway. Sa ngayon, nakauwi na sa Cavite ang dalawang pasahero. Pinoproseso naman ang pag-uwi ng bangkay na nasabing driver na nasa punerarya pa sa Tanay. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa ibang balita, aprobado na ang 35 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Pero ang ilang labor group na insulto sa barya-baryang aumento. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa hinahaba ng diskusyon sa aumento sa sahod, nagdesisyon ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng National Capital Region. Nadagdagan ng 35 pesos ang arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Kaya mula sa kasalukuyang 610 pesos, magiging 645 pesos na ang daily minimum wage sa mga nasa non-agriculture sector, habang magiging 608 pesos naman ang nasa agriculture, service o retail at manufacturing sector. Ipatutupad ang aumento simula sa July 17. Ayon kay Labor Leader Leo de Guzman, insulto, hindi aumento ang 35 pesos na dagdag sahod. Yan din ang tingin ng grupong Makabayan. Yung ginagawang barya-barya, napakaliit talaga nung dagdag sahod na yon. Kulang na kulang talaga yan, napakaliit niyan, mumu talaga yan para sa kanila. Hindi raw ito makasasabay sa inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Krisis ang aabutin natin. Ngayon, ang pinaka-indikasyon ng krisis na meron tayo ay yung mababa, di ba? Yung ating piso sa dolyar. So, ibig sabihin, niloloko tayo, no? Na may konti, mumulang 35 pesos, samantala ang laki-laki, di ba? Ng mga kinita ng mga malalaking kumpanya. Git ni Brosas, parang ginawa ito para siguro sa SONA, pero hindi ito nararapat. Nakabinbin sa Kamara ang mga panukalang aumento sa sahod. Ang Makabayan, 750 pesos ang gustong dagdag, habang ang TUCP o Trade Union Congress of the Philippines, 150 pesos naman ang gusto. Kaya dismayado sila sa binigay ng wage board. So, parang crumbs nga lang talaga to humiliate workers. Kumbaga, consuelo de bobo. Ayon naman sa grupo ng mga employer, may ilang kumpanyang umalma pero susunod naman daw sa taas sahod. Talagang pinakapasakit dyan doon sa micro na yung 40 pesos na huling increase, binubuno pa nila. Inaayos pa, dadagdagan mo ng 35 ngayon. Marami mahihirapan talaga na yan. Matatanda ang noong Labor Day, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board na magsagawa ng review para sa minimum wage rate sa bawat rehiyon. Kaya ganun na lang ang pagkadismaya ng grupong TUCP sa ibinigay na kakarampot na aumento sa sahod. Hulyo pa noong nakaraang taon nang magbigay ng 40 pesos na aumento sa sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Samantala, arestado ang 7 suspect na nagpanggap na empleyado ng Malacanang at mga backer pa raw sa posisyon sa gobyerno. Nahuli ang mga salarin sa isang entrapment operation sa Quezon City. Naka-jacket pa sila na may logo ng Office of the President nang mahuli. Itinuturong na pasimuno ang isang attorney, J.V. Cruz, na nagpakilalang Assistant Secretary ng Presidential Management Staff Office. Kalahating milyong piso ang siningil niya sa gustong mag-apply ng posisyon sa Bureau of Customs. Nang siyasatin, walang attorney J.V. Cruz sa Office of the President. Maharap ang mga suspect sa patong-patong na reklamo. He has more than 20 criminal records. The 6 others, they were wearing jackets with the insignia of Malacanang and the Office of the President.
Usapang eleksyon, kinontra ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pahayag ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na tatakbo siya bilang senador sa 2025. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. 5 araw lang matapos manggaling mismo sa bibig ni Vice President Sara Duterte ang planong pagtakbo ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kapatid na sina Congressman Paulo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte, pinasinungalingan niya ni Digong. Ma'am, auntie, hindi na ako balik ng politika. Tapos na po ako. Nawala ka kay-inday. Saan ka makakita dito? Tatay pati dalawang anak magtakbo ng... Sinabi yan kahapon ng dating Pangulo sa Maisog Rally sa Leyte. Dagdag pa niya, hindi sila nag-uusap ni VP Sara tungkol sa politika. Iginiit din ni Digong na kabi-kabila nilang Maisog Rally ay hindi para patalsikin at pagbitiwin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw ito laban sa sinuman. Nauna naman nang sinabi ni PBBM na karapatan ng kahit sino gaya na mag-aamang Duterte na tumakbong senador. Bahala na raw si VP Sara kung saan siya papanig pagdating ng eleksyon, kung sa administrasyon ba o sa oposisyon. Samantala, noong Biyernes lang, nagpahayag ng suporta kay Pangulong Marcos ang mga taga Cebu. Mismong si Cebu Governor Gwen Garcia ang nagsabing hindi lang simpleng unity ang meron ang mga Cebuano, kundi isang extraordinary na pagkakaisa. May I now say that the unity that we proved in that historic year and historic election of 2022 is now stronger than ever right here in this island of Cebu. There's an extraordinary unity. Noong Mayo lang, matatanda ang nag-resign si Garcia bilang miyembro ng PDP, ang partidong pinamumunuan ni dating Pangulong Duterte. Nitong weekend, parehong nasa Cebu sina Digong at Vice President Sara, pero magkahiwalay ang kanilang lakad. Abala ang bise sa pagpapalit ng liderato sa Department of Education. Babalik sa Cebu si VP Sara sa susunod na linggo para sa Palarong Pambansa 2024. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Susunod, ilang senador hinimok ang PAGCOR na isiwalat kung sino ang dating cabinet official na backer o mano ng mga iligal na pogo. Senator Sani Angara bukas daw sakaling ialok sa kanya pagiging secretary ng Department of Education. At binatilyo sa New York sa Amerika, patay ng barili ng pulis dahil may dalang pellet gun. Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pangalanan na yan ang panawagan ng mga senador sa isiniwalat ng PAGCOR na may dating miyembro ng gabinete na sangkot sa pagbibigay ng lisensya sa mga iligal na pogo. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Ekta-ektaryang pogo hub ang niraid sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Bigla na lang naglipa na sa bansa ang mga iligal na pogo na pugad umano ng pagtutorture at pambubudol. Ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, meron dating miyembro ng gabinete na pogo lobbyist o suportado ang pogo. Ang naturang opisyal ang naglobby o nagpipilit umano para mabigyan ng lisensya ang ilang iligal na pogo. Yan ang sisiyasatin ng Senado sa susunod na pagdinig. Nagkakaisang panawagan ng mga senador, pangalanan na ng PAGCOR ang dating gabinete. Sana pinangalanan nila itong taong to dahil nagpapatunay ito na yung mga pogo ay meron silang koneksyon sa mga matataas na opisyalis natin. So ano lang to, patunay na umaabot na yung kanilang mga koneksyon sa iba't ibang hanin ng pamalaan natin, pati na rin sa kabinete. No? So sana ibinigay na nila yung pangalan para
wala na tayong suspend. Ayon kay Senator Joel Villanueva, wala naman tayo sa showbiz para magpa-blind item pa ang PAGCOR. Pangalanan na raw para mapanagot na. Gusto ng mga senador padaluhin na mismo si PAGCOR Chairman Alejandro Tenco para siya na ang magbigay ng pangalan ng sinasabing tiwaling dating opisyal ng gobyerno. Pag nagkataon daw kasi, patunay ito sa matagal nang hinala ng mga senador na kumukuha talaga ang ilang pogo ng mga maimpluwensyang tao sa bansa para lumakad ng kanilang mga papeles. Sabi naman ni Senate President Chis Escudero, kung hindi man mapangalanan ng PAGCOR ang nasabing opisyal, dapat sila Senador Risa Hontiveros at Sherwin Gatchalian ang maglabas ng pagkakakilanlan nito para hindi lahat ng dating gabinete ay pagsuspetsyahan. Dapat din daw may mailabas ng mga dokumento ang PAGCOR bilang patunay. Si Senador Gatchalian may ideya daw kung sino ang nasabing dating opisyal, pero hahayaan daw niya ang PAGCOR na magbanggit ng pangalan. Sabi naman ni Senator Risa Hontiveros, sino man ang tinutukoy na dating miyembro ng gabinete, iisa lang ang ibig sabihin nito. Nagagamit ang mga pogo na legal cover sa mga scam hub. Ang PAOK, umaasang papangalanan ng PAGCOR ang dating cabinet official. Itutuloy raw ng PAOK ang investigasyon kahit pa nakakatanggap sila ng mga death threat. Ang kinatatakot ko lang naman doon kasi yung mga witnesses, kasi nakakatanggap din yung mga witnesses ng mga threats, mga panunuol, mga pananakot. Ayon naman sa PAGCOR, papangalanan nila ang naturang opisyal sa tamang forum. Maging sila, kine-question kung paanong nabigyan ng gaming license ang halos 300 Pogo Company noong nakaraang administrasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Samantala, pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas ang gustong paigtingin ni Pangulong Bongbong Marcos. Para magawa yan, palalakasin daw ang Philippine Air Force. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Alili. Ito ang kunwaring command center ng mga kalaban ng umaangkin sa ating teritoryo. Target ng Philippine Air Force na wasakin ito. Nagpalipad sila ng fighter aircraft. Tsaka pinasabog ang command center. Maya-maya, dumating ang Black Hawk helicopter sa kayang Special Operations Forces. Nagrapel sila pababa at saka isinagawa ang ground operation. Nakasuporta rin ang Guided Precision Aerial Delivery System o GPADS. Mala parachute ito na kayang maghatid ng supply sa eksaktong lokasyon ng mga sundalo. Habang sa ground naman, nakaporma ang Ground-Based Air Defense System o GBADS. Sa huli, tuluyang nabawi ng mga sundalo ang ating teritoryo. Ito ang ipinakita sa live capability demonstration ng Philippine Air Force sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga, kasabay ng kanilang 77th founding anniversary. Pagtitiyak ng Air Force, handa silang protektahan ng bansa laban sa anumang banta. Tiyempo ito, ngayong tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea. When trespassing aggressors are denying us our right to our own territory, threatening our ships and harming our soldiers, we are ready to respond swiftly with courage and firm resolve in defense of our sovereignty in honor of our flag. Dumalo rin sa event si Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang speech, tiniyak ng Pangulo ang patuloy na pagpapalakas sa mga asset ng Air Force para protektahan ang ating bansa laban sa internal at external threats. We have increased our maritime domain awareness by regularly conducting maritime patrol missions, monitoring over 400 unknown tracks within the Philippine Air Defense Identification Zone. Bukod sa pagbili ng air assets, kabilang ang cyber warfare communication system, isinusulong din ng pamahalaan ang base development program sa Philippine Air Force. Importante raw na maisama ito sa iba't ibang military exercises. Wala man sa event, nagpaabot din ng pagbati sa Philippine Air Force si Vice President Sara Duterte. Kinilala niya ang hindi matatawarang sakripisyo at dedikasyon nito para mapaglingkuran ang bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Posibleng tumindi ang banta ng nuclear war dahil sa plano ng Moscow na gumawa ulit ng mga pinagbabawal na ballistic missiles. Depensa ng Russia, Amerika naman ang nanguna at nag-deploy pangaraw dito sa Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo.
Sisimula na ulit ng Russia ang produksyon at deployment ng short-range at intermediate-range ballistic missiles na pwedeng kargahan ng nuclear weapon kahit matagal na silang pumayag na itigil ito. Ayon kay Russian President Vladimir Putin, kailangan nilang gumawa ulit ng naturang armas dahil hindi naman daw tumupad sa kasunduan nila ang Amerika na nagsimula na ring mag-deploy ng naturang missile sa Denmark at dito sa Pilipinas. Ang tinutukoy na missile ni Putin ay ang Typhoon Mid-Range Capability Missile System na pinadala ng US Army sa Luzon noong Abril para sa selective exercise ng Philippine at US Army. Ayon kay Putin, hindi siya sigurado kung nandito pa o inalis na ang missile. Pero sa ilalim ng 1987 Intermediate Range Nuclear Forces o INF Treaty, nagkasundo noon ng Amerika at ang dating Soviet Union na sirain at wag nang gumawa ng mga missile na may range ng 500 hanggang 5,500 kilometers. Ginawa ito noon para maiwasan ang banta ng nuclear war. Kaya ganoon na lang ang paninita ng leader ng Russia. Dahil may range na mahigit 1,000 kilometers ang Typhoon missile na violation dapat sa INF Treaty. Yun nga lang 2018 pa nag-withdraw sa kasunduan ng Amerika dahil sa aligasyon din nila na Russia ang una nag-develop ng mga binan na missiles. Bagay na ilang beses na rin pinabulaanan ng Moscow. Ang Denmark naman pumalag sa akusasyon ni President Putin. Wala raw dinedeploy na missile ang Amerika sa kanilang bansa. Sinubukan din kunin ng News 5 ang panig naman ng Armed Forces of the Philippines. Pero tumanggi silang kumpirmahin kung wala na o nandito pa ang dineploy na missile ng Amerika. Ang US Embassy naman, sinabing Washington DC na raw ang dapat sumagot sa issue. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong unang araw ng Hulyo. Pagkatapos ng Snoreen, layag na ang bagong ship ni na Anthony Jennings at Maris Racal, na kilala ngayon bilang Mathon. Excited na rin sila sa kanilang upcoming film. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Undeniable talagang chemistry ni na Anthony Jennings at Maris Racal. Kaya ang tambalan nilang isa sa pinakamatagumpay na bunga ng Can't Buy Me Love. Ang Snoreen noon, ngayon, Maris plus Anthony equal Mathon. Kaliwat kanan ng kanilang endorsements. At excited na rin ang Mathon sa kanilang upcoming film na idedirect ni Jason Paul Laksamana. Excited kami sa mga upcoming na gagawin namin together. Excited na kami guys, abangan nyo, promise. As in, something pasaabong talaga. So, abangan niyo po yun. Grabe yung preparation natin dito. Diba? Yung workshops namin. I can say na minahal kami ng mga taon bilang Snoreen. I feel like mamahalin pa rin nila kami sa mga bagong characters namin kasi nakakatawa. Iba naman to eh. Opo. Alam mo eh, ibang tao, ibang characters. So, excited na gawin. Grabe yung preparation natin dito. Diba? Yung workshops namin. Dedicated na kami. Ang on-screen couple na Mathon, ang patunay na hindi kailangan i-ship in real life ang dalawang aktor para maging matagumpay na partners. May kanya-kanyang relasyon ng dalawa off-screen, pero yes na yes daw sila hanggat may oportunidad na dumarating. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto pa nga, success ang latest fan meet ni Korean superstar Kim So-yoon dito sa bansa nitong weekend. Sa kanyang Instagram, ibinahagi niya ang ilan niyang larawan sa naganap na Eyes on You fan meet tour. Noong Sabado, game na nakipagkulitan at nakipagbonding sa kanyang Sowon Nation si So-yoon. Naging emosyonal pa nga siya sa init ng pagtanggap ng ating mga kababayan. Posible naman siyang bumalik sa bansa very soon para sa isang brand endorsement. Susunod, no plate, no travel policy sa mga pumapasadang tricycle sa Quezon City. Sinimula na, ilang driver pumalag. Ngayong wala pang napipiling kapalit si Pangulong Bongbong Marcos, Senator Sonny Angara bukas daw sa ideya na maging susunod na kalihim ng Department of Education. At Queen of All Media, Chris Aquino, gumagaling na raw sa iniindang sakit. Posibleng makauwi na ng bansa bago mag-Christmas. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Isa si Senator Sani Angara sa mga lumulutang na pangalan para maging susunod na DepEd Secretary. Kung iaalok sa kanyang posisyon, baka raw imposibleng makatanggi siya. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Open naman ho tayo kung sakaling pinagkatiwalaan. Yan ang tugon ni Senator Sani Angara sa posibilidad na alukin siya bilang bagong Education Secretary. Kasunod yan ang pagbitiw sa pwesto ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng nasabing ahensya. Ayon kay Angara, wala pang kumakausap sa kanya mula sa Malacanang. Pero kung sakali raw ngang ialok sa kanya ang posisyon, Baka imposibleng tanggihan yun pag inalok. ilan sa mga sumusuporta kay Angara para maging pinuno ng Department of Education ay sina Senators Mig Zubiri at Win Gatchalian. Dahil hindi lamang sa trabaho niya sa Senado and of course yung lineage niya of the old man Angara and of course the son now who are pro-education legislators. Kailangan mo ng taong may karanasan. Pangalawa, yung kanyang educational background, hindi natin, wala nang debate dyan. No? Nang tanungin naman si Angara kung handa siyang bitawan ang pagkasenador para maging kalihim ng DepEd, sagot niya, We'll cross that bridge when we get there. lumulutang din ang pangalan ni na Senators Win at DSWD Secretary Rex Gatchalian para maging susunod na DepEd Secretary. Pero pareho silang malamig sa ideya. Si Win, sinabing hindi magandang tignan na dalawa silang magkapatid na nasa gabinete. Tatapusin niya raw ang 4 na taon pa niyang termino. Hangad naman ni Secretary Rex na tiyaking magtatagumpay ang mga programang ipatutupad ng DSWD sa mga susunod na buwan. Una nang sinabi ni VP Sara na wala siyang nirekomendang papalit sa kanya sa posisyon. Nakatakdasan ng i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang susunod na DepEd Secretary noong nakaraang linggo. Pero inamin niyang nahihirapan pa siyang pumili ng kapalit ng bise. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Pinweltahan ni Senate President Cheese Escudero si Senator Mig Zubiri kaugnay sa tila pagkwestiyon nito sa napipintong pagdinig ng Senado sa itinatayong bagong Senate building. Una nang inatasan ni Escudero ang Senate Committee on Accounts na siyasatin ang ginasto sa proyekto. Umabot kasi sa 23 billion pesos ang nire-require na pondo para makumpleto ang gusali sa Taguig. Pero giit ni Zubiri, sana tapusin agad ang gagawing pagdinig, lalo't kumpiyansa naman siyang walang anomalya sa proyekto na minana niya noon kay dating Senate President Tito Soto. Tanong tuloy ni Escudero, bakit masyado yatang defensive si Zubiri? I never alleged irregularity. I don't know why people are sounding too defensive about this. Ang sinabi ko lamang, hindi ba? Masyadong mataas at parang masama sa panlasa na ganito kalaking halaga ang kailangan gastusin sa isang gusali ng pamahalaan. Yun ang sinabi ko. Hinimok din ni Escudero si Zubiri na makiisa sa mayorya. Tugon niya ito sa hiwalay na pahayag ng dating Senate President tungkol sa plano niya at ng 6 na iba pang senador na maging independent na lang. Pakiusap ni Escudero, mag-focus na lang sana sila sa trabaho imbis na magkaroon ng dibisyon. May tiniyak naman si Zubiri. Definitely, Senator Cheese has nothing to worry about as far as I'm concerned. Basta gawin niya lang ng trabaho niya na matapat para sa taong bayan. Maganda naman mga statements, okay lang. Walang problema po. Samantala, kasado na ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Ayon sa oil industry sources, papalo sa 95 centavos ang price hike sa kada litro ng gasolina. 65 centavos naman ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel, habang 35 centavos naman sa kerosene. Bukod dyan, may 55 centavos ding price hike sa kada kilo ng LPG. Katumbas yan ng higit 6 na pisong dagdag sa bawat 11 kilogram ng tangke. Ang taas presyo sa petrolyo at LPG ay bunsod ng tumitinding tensyon sa Middle East. What's up mga kapatid? First day ng NBA free agency at marami ng pagbabago sa landscape ng liga. Una na dyan ang pag-commit ni James Harden sa pagbalik niya sa LA Clippers.
May balak daw pumirma ang former MVP ng 2-year, $70 million deal para manatili sa kanyang koponan. Nag-average si Harden ng 16.6 points, 8.5 assists, and 5.1 rebounds in 72 games last season. At importante sa Clippers na babalik si James Harden dahil nag-announce na din sila na hindi na babalik si Paul George. At pumirma na ang superstar sa Philadelphia 76ers. May bagong Big Three sa Philly at magsasama-sama si Joel Embiid, Tyrese Maxey at Paul George. Malaking dagdag ang 9-time All-Star sa koponan na madaming pinapahirapan sa Eastern Conference pero laging kinakapos lang sa playoffs. Sa West naman, winave ng Golden State Warriors si Chris Paul at pumirma siya para sa San Antonio Spurs. Magiging malaki ang role ni CP3 sa bagong koponan dahil mas mamamaximize nila ang galing ni Victor Wembanyama. Marami nang napagaling si Paul sa kanyang career, lalo na ang mga big man, kaya exciting makita ano ang magagawa ng 39-year-old vet sa reigning Rookie of the Year. Usapang Olympics naman, tuloy-tuloy ang paghahanda ng ating mga pambato habang palapit ng palapit ang Paris Games. Hahatiin sa dalawang grupo ang Pinoy boxers Carlo Paalam, Yumir Marshal at Hergy Bakyadan at lilipad sila ng Germany para sa iilang sparring sessions. Mananatili naman sa France si Neshty Petesio at Ira Villegas para ituloy ang kanilang training camp. Kinailangan humanap ng mas matitinding challenges si Paalam at Marshal dahil lalaban sila sa mas mataas na weight division sa Olympics. Puno ng pag-asa naman si Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino na dahil sa tibay ng training na pinagdadaanan ng mga boksingero, kaya nila higitan ang mga medalya na naiuwi natin noong huling Olympics sa Tokyo. Present din si gymnast golden boy Carlos Yulo sa France at isa din siya sa mga aasahan natin na maganda ang ipapakita sa Paris. Excited daw siya makasama ang kanyang fellow Filipinos sa pag-training para sa Games. Magiging maganda ang samahan at may added motivation na magkasama silang pare-parehong dedicated magdala ng pride sa bansa. Dagdag na rin natin ang mga swimmers na sina Jared Hatch at Kayla Sanchez na tuloy ang training camp sa France. At ayon sa kanila, araw-araw daw silang nagpapakahirap para masiguradong proud sa kanilang mga Pinoy at ang buong bansa. Okay nga alis mga kapatid, may sports pa tayo mamaya. Susunod, binatilyo sa New York, patay ng barilin ng pulis dahil may dalang pellet gun. At Chris Aquino na nagpapagamot sa Amerika, posible raw umuwi ng Pilipinas bago ang Pasko. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Umaasang makakauwi na sa bansa ngayong taon si Queen of All Media, Chris Aquino. Sa panayam sa kanya ng showbiz columnist at kaibigan niyang si OG Diaz, ibinahagi niyang gumagaling na siya sa kanyang mga iniindang karamdaman. Pero kailangan niya pa rin magpalakas, lalo't apektado ng kanyang autoimmune diseases ang kanyang blood vessels. Sakaling maging maganda ang resulta ng mga ginagawa sa kanyang test ngayon sa Amerika, posibleng makauwi siya sa last quarter ng taon bago magpasko sa Pilipinas. Looking forward siya sa pag-uwi, lalo't ibinahagi niya ring masaya ang kanyang puso sa bagong nobyong doktor. He's part of the reason why I'm confident na pwede akong umuwi. Kasi alam ko na there's someone who will help in taking care of me. The reason siguro that I felt comfortable about him is because I feel na aalagaan niya ako, and important yon sa taong may nararamdaman na mahirap gamutin. Kasi you need someone na pwede mong sandalan. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bagong
buwan, bagong mga makukulit na paandar na naman ang hatid sa atin ng ilan nating kapatid online. Nariyan yung naglalakad na electric fan at yung mabusising pusa na laging napapahamak. Yung wedding singer na carried away sa kanyang performance. Yan at ang iba pang makukulit na video, tampok sa Kwento Sang Minuto. Paano kung nasukol kayo ng mga rebelde? Anong gagawin nyo para magpanggap? Negative. Usap Kaya pangalawa. Negative ulit. Aso yan Loko na yung pangatlo. Tama na! Patatas ako! Wala akong sound! Sa Facebook, uso mga mensahe lang ang laman. Tulad nito, nakita kita kanina. Saan? Ang cute mo pala. If person. Paano kung hindi person? May mga paalala rin sa Facebook tulad nito. Tamang check muna ng spelling bago i-post. Mahirap na kasi nasa Philippines tayo. Lagi na lang siyang gano'n, nakakasawa na. Sinanay mo kasi. Bakit kaya nadamay pa si nanay? Ayun, nakakita ka na ba ng naglalakad na electric fan? Ayan siya, pa-walkout na. Sa mga kasalan, importante, magaling ang wedding singer. Nagbabalita mula sa frontline ay eto, pusang pakialamera. Mark Logan, News 5. Kapag walang plaka, bawal pumasada ang mga tricycle sa Quezon City. Kanina may higit 50 driver ang nahuli. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Isa-isang pinara ng mga tauhan ng Law Enforcement Service ng Land Transportation Office o LTO ang mga tricycle na bumabiyay sa toda ng barangay Bago Bantay sa Quezon City. Simula ngayong araw, maigpit na ipinatutupad ang no plate, no travel policy para sa mga pumapasadang tricycle ng lungsod. Ibig sabihin, lahat ng mga trike na walang plaka o yung MV file number pa rin na nakalagay, ituturing ng colorum. Kanya-kanya namang palusot ang mga nahuling tricycle driver. Hindi ko po serto alam dahil kasi bagdiran ko nga lang ito, hindi ko alam sa may-ari. Yung napag linyo pa lang na nandun na isama na yung plaka pag Oo. Kasi para hindi kami mabala, di rin kayo mabala punta nito. Ang iba, iginiit na matagal na naghihintay ng plaka. Alam naman daw nila na nagsimula na ang hulihan, pero nakipagsapalaran pa rin pumasada. Wala kami magagawa bibiyahe talaga kami, maguguto yung pamilya ito magpapasukan, pambili ng gamit. Notebook. Aabot sa 52 natikitan at nasampulan ng operasyon ng LTO laban sa mga kolorum na tricycle. 28 dyan, diretso sa impounding section. Taong 2016 hanggang 2017, nagsimulang magkaroon ng backlog sa mga plaka sa motorsiklo. Bagay na unti-unti na raw sinusolusyonan ng ahensya, kaya naman isa sa mga nakumpletong release na raw nila ng mga plaka ay yung mga tricycle dito sa Quezon City. Sa record ng Quezon City Government, aabot sa mahigit 24,000 ang bilang ng mga lehitimo at nakarehistrong tricycle. Mula sa bilang na yan, halos 3,000 ang walang plaka. Tiniyak ng LTO na napunan yan bago matapos ang buwan ng Hunyo. May ilang plaka rin daw na hawak na ng Quezon City LGU pero hindi pa nila ipinapamahagi. Patong-patong namang multa ang haharapin ng mga nahuling tricycle driver. 5,000 pisong babayaran ng mga hindi naglalagay ng plaka. 6,000 piso kapag kolorum, habang nasa 10,000 pisong multa naman sa mga tricycle na hindi nakarehistro. 1,500 piso rin ang multa sa QC-LGU kapag nabistong walang prangkisa. Bukod sa mga tricycle, paiigtingin din ng LTO ang pagbabantay sa mga four-wheel vehicles na hindi raw magkakabit ng plaka. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Arestado sa Quezon City ang isang Chinese at 6 na Pinoy na sangkot sa human trafficking. Naresto sila sa isang entrapment operation sa isang condominium sa Mother Ignacia. Nasagip sa operasyon ng 7 minor de edad na mga Pinay, 3 Russians at isang Kazakhstan national. Ibinibenta raw mga Pinay online sa halagang 5,000 piso habang 45,000 pesos naman
ang mga Russian at taga-Kazakhstan, kabilang sa inimbestigahan kung kombinasyon ng Chinese at Russian organized crime groups ang operasyon. Hindi namin mafathom yung laki, but considering na transnational yung kanyang scope, talagang organized crime group ito. At the same time, ang medyo alarming, meron silang base sa Dubai, Chinese din ang nag-operate doon. And then may base sa Pilipinas, Chinese din ang nag-operate. And then meron silang agent na Chinese din, and then down the line itong mga handler na nakuha natin. Iniimbestigahan na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang 15 torture videos mula sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. 3 videos lang daw ang inilabas ng PAOC dahil masyado ng brutal ang iba. Kabilang dyan ang pananaga sa isang biktima sa loob ng Pogo Hub, habang ang iba halos mamatay na raw. Pinadala raw ng mga kamag-anak ng torture victims ang videos na ito sa PAOC sa pag-asang mahahanap pa sila. Kinukumpirma pa ng PAOC kung Pogo workers ang mga pinaparusahan. Iba't ibang lahi raw ang mga ito. Ito ay aming ibinabangga doon sa mga missing persons ng iba't ibang embassy like sa Chinese Embassy, yung Indonesian, Malaysian, and Vietnamese Embassy. Kung meron silang mga ganitong tao. 17 pamilya ang nawalan ng bahay sa sunog sa barangay CAA Las Piñas. Nalapnos pa ang likod ng isang residente. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Uneng apoy, kuya! Tumakbo na tayo! Tara na! Nataranta sa paglikas ang maraming residente ng sumiklab ang sunog sa barangay CAA sa Las Piñas kagabi. Yung bahay ko, yan yung apoy. Kinain na yung likod namin. Kinain na, kakarating na ng bomberong, init na rito. Wala nang nagawa ang mga residente, kundi manood habang nilalamon ng apoy ang kanilang mga bahay. Nadamay rin sa sunog ang mga kawad ng kuryente. Kaya magtulungan yung mga taga-CAA. May ilang residente namang nagbayanihan at nagpasahan ng timba para tulungan ang mga bombero. Kabilang sa mga nasunog ang tindahang pinapasukan ni LJ Lanillo. Naabo ang halos lahat ng kanilang paninda. Tinatapon na lang namin po yan. Tinitingnan namin po kung mayroong magagamit pa. Ang residenteng si Zali naman, nalaman na lang na may sunog nang magsisigaw ang mga kapitbahay. Kanino daw nagsimula yung apoy? Ang sabi daw po kasi sa bahay ng kuya ko, pero hindi pa po namin alam talaga kung dun galing. Kasi may nagsabi din po sa kapitbahay. Lapnos ang likod ng kapatid ni Zali at nagpapagaling sa ospital. Ayon sa barangay, 11 bahay ang nasunog habang 7 tindahan ang nadamay. 17 pamilya ang nasunugan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 1.2 million pesos ang halaga ng mga natupok na ari-arian. Inaalam pa kung anong naging mitsa ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Tiwalang Department of Justice na may uuwi na sa bansa ngayong buwan si dating Congressman Arnie Teves. Ayon kay DOJ spokesperson Miko Clavano, posibleng sa huling linggo ng Hulyo mapababalik sa Pilipinas si Teves sa kabilayan ng plano ng kanyang kampo na iapila ang pag-aproba ng Timor-Leste sa extradition request ng Pilipinas. Meron silang 30 araw para magsumite ng motion for reconsideration. Si Teves ang tinuturong mastermind sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at 9 na iba pa noong 2023. Hindi bababa sa 4 ang patay sa matinding baha sa Switzerland. Nanalasa rin ang malakas na ulan sa Italy at India. Yan ang Frontline News Abroad ni Maricel Halili. Mula sa tuktok ng bundok, rumaraga sa pababa ang baha sa Nuasca, Italy. Malaking perwisyo ang idinulot niyan sa residential area malapit sa bundok dahil umapaw ang tubig sa ilog na nagpabaha sa maraming bahay doon. Problema rin ang baha sa ibang lugar sa Italy. Sa aerial video na ito, makikita ang isang kotseng stranded. Sakay niya ng mag-asawa at kanilang 3 buwang gulang na anak na inabutan ng ulan habang bumabiyahe. Nasagip naman sila. Gaya ng pamilyang yan, 200 residente ang kinailangang ilikas gamit ang helicopter. Matinding baha rin ang namerwisyo sa mga taga-Sierra, Switzerland. Nagmistulang ilog nga ang komunidad na ito. Pati ang mga highway, baha rin. Ang masaklap pa, 4 ang namatay.
Sa Gujarat, India, sapul sa video kung paanong biglang nagka-sinkhole sa kalsadang ito. Lumambot ang semento dahil sa patuloy na buhos ng ulan. Base sa local media, 11 ang nasawi. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, lusot na sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup Division A ang ating Gilas Pilipinas basketball team. Nasecure nila ito pagkatapos ng kanilang pagdomina sa Lebanon 95-64 sa Division B Finals. Nagpakula ng 22 points si Alyssa K. Rodriguez habang nag-ambag naman ng 15 si Alicia Margaret Villanueva. Uminit ang mga Pinay galing sa labas at bumanat ng 15 threes, 6 galing kay Rodriguez. Madiin din ang naging depensa nila at natapos sila ng may 21 steals. Over the weekend, bumisita ang isa sa fan favorites ng mga Pinoy galing sa NBA noong 2010s. Dumalo for the first time sa bansa si former Chicago Bull Joakim Noah. Nasa frontline ng balitang yan si Marty Bautista. Once-in-a-lifetime opportunity ang dumating sa ilang kabataan sa Junior NBA Clinic sa Gatorade Hoop Center sa Mandaluyong. Isa sa mga naging coach nila si retired two-time NBA All-Star Joakim Noah. In attendance ang young boys and girls ages 7 to 12 para sa one-day camp. Natutunan ng mga bata ang ball handling, shooting mechanics, defensive fundamentals at pati ang improvement ng basketball IQ. Layon ng programa na tulungan ang kabataan na bumuo ng winning habits on and off the court. It is really important because through these clinics we give the kids here in the Philippines more opportunities to be engaged with the game and to be able to train and to practice with coaches from other countries and to be exposed to more basketball. Marami ring na-accomplish sa NBA si Joakim na na-draft sa Chicago Bulls noong 2007. Taong 2014 nang pangalanan siyang NBA Defensive Player of the Year. Naging NBA All-Star din siya noong 2013 at 2014. Proud naman si Joakim sa kanyang home country kasunod ng 2024 NBA Draft na binansagang French Takeover. Dalawang manlalaro kasi mula sa France ang top picks ng NBA teams. Testament daw yan sa magandang youth system ng French basketball program na maganda rin daw i-adopt ng ibang bansa. When you're a kid in France, the professional teams have youth teams as well. So I think that that's a system that they don't have in America. Like the New York Knicks don't have youth teams. And so I think that being able to be a 12-year-old and seeing the 14-year-olds practice right after you, and then the 14-year-olds getting the 16-year-olds to play after you, it's just being able to see what the next level looks like. Sa ngayon, nagpapatuloy ang World Tour ni Joakim Noah para maturuan ng mga kabataan sa basketball. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. At yan ang mga pandi ng Sports News Today. It's your Sports Tito Mikey Reyes. Peace and love. Susunod, kaso ng dengue sa Baguio dumarami. Ilang lugar sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya mawawalan ng kuryente dahil sa maintenance activities ng Meralco. At ilang batang fans ng Eat Bulaga napasaya ng ating legit Dabarkads. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sumipa ng 136% ang kaso ng dengue sa Baguio City ngayong taon. Kumpara sa 401 cases mula Enero hanggang Hunyo ng 2023. Pumalo sa higit 700 ang kaso ngayong 2024 ayon sa City Health Services Office. Ang 400 dyan ay tala nitong Hunyo lang. Dahil dito, pinaiigting ng LGU ang pagbabawal ng pag-iimbak ng tubig kung walang takip dahil posible raw itong pamugaran ng lamok.
Higit 1,000 piso at community service ang multa sa mga lalabag. Una na rin nagbabala ang Department of Health na pagtaas ng kaso ng dengue ngayong tag-ulan. Sa huling tala nito, higit 77,000 na ang dengue cases sa bansa. Higit 200 na ang nasawi. Mawawalan ng kuryente ang ilang lugar sa Metro Manila at kalapit na probinsya dahil sa maintenance activities ng Meralco. Apektado niyan ang ilang bahagi ng Morong Rizal at Quiapo, Manila bukas. Ipatutupad naman ang power interruption sa 3 barangay sa Quezon City sa Miyerkules, maging sa Kalumpit, Hagonoy at Malolo City sa Bulacan. Mawawalan din ng kuryente ang 2 barangay sa Valenzuela City pati sa Commonwealth sa Quezon City. Mararanasan naman ang brownout sa Kalumpit at Hagonoy sa Bulacan sa Huwebes. Gayun din sa Rosario, sa Pasig City, Malolo City, Bulacan at Tondo, Maynila. Puspusan na ang paghahanda ng Kamara para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Matapos tanggalin para labhan, naikabit na ulit ang malaking watawat ng Pilipinas sa Session Hall ng Batasang Pambansa. Nire-renovate na rin ang North, South at back lobbies ng gusali. Gagawin na silang air condition. Bahagi ang mga ito ng paghahanda para sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. All the VIPs will be passing through North and South lobby, no? Major complaint, napakainit. Higit 2,000 ang imbitado sa SONA at ayon kay Velasco, gusto silang lahat i-accommodate ni Pangulong Marcos. We have received a lot of interest, no? From all sectors, government, private, NGOs, to attend the SONA. So we will try our best to accommodate all of them. Kabilang sa mga inimbitahan si Vice President Sara Duterte, pero hindi pa makumpirma ni Velasco kung dadalo ang bise. Sa gitna yan ang isyu ng umano'y hidwaan ng mga Marcos at Duterte na mas pinalala pa ng pagbitiw bilang Education Secretary ni VP Sara. Noong nakaraang SONA, magkatabi pa ang bise at First Lady Liza Araneta Marcos. Pareho pa kaya ang magiging sitting arrangement ngayong taon? We have an interagency committee wherein Office of the President and the Senate counterparts are there. So we will decide on that, the seating plan for the VIPs. Habang papalapit naman ang pagbubukas ng bagong sesyon ng Kongreso, nag-umpisa na rin ngayong araw ang pagsama ng bagong Pilipinas Hymn at Pledge sa flag raising ceremony ng Kamara. Noong nakaraang buwan, inatasan ni Pangulong Marcos na isama ang hymn at pledge sa flag raising ceremonies ng lahat ng ahensya ng gobyerno at mga paaralan. Pero paglilinaw ni Velasco, We share the same values, the same objectives, the same goals, no? In the case of the House of Representatives. So nobody imposed this to us. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Kinwestiyon ng ilang grupo ang pagko-concert sa Malacanang para sa mga healthcare worker nitong weekend. Hindi raw kasi concert ang kailangan nila kundi mataas na sahod at dagdag na pasilidad. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Iba't ibang pagtatanghal ang inihanda ng Malacanang para sa mga healthcare worker na galing sa iba't ibang bahagi ng bansa noong weekend. Isa sa mga highlight ng gabi, ang performance ni Concert King Martin Nievera. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos napakanta, maging si First Lady Liza Araneta Marcos hinara na rin ng Concert King. Bahagi ang pagtatanghal ng serye ng mga pa-concert ng palasyo para bigyang pugay ang iba't ibang sektor. 3 mobile primary care facilities na makakarating sa lahat. Sa gitna ng concert, inanunsyo ng Malacanang na may 83 mobile clinic na ipamamahagi sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Meron daw itong x-ray at ultrasound machines at sari-saring gamit na pang-laboratory test. Unang nakatanggap ang mga lalawigan sa Central Luzon noong June 25.
Pero para sa ilang healthcare workers, hindi concert ang solusyon sa mga problemang idinaraing nila. Mas mahalaga raw na tumaas ang sahod nila at dumami pa ang makukuhang regular health workers. Sa gitna ito ng kakulangan ng empleyado sa mga ospital, dapat na rin daw ibigay sa kanila ang mga benepisyong hindi pa naibabayad. Pagkatapos po ng isang oras na konsyerto, masaya ang buhay ng mga taong nakaluklok sa pwesto. Samantala kaming mga nagpapakahirap, mga manggagawang pangkalusugan, ay ito, sagad na sagad ang trabaho. May mga ginagawa namang hakbang ang Department of Health para tugunan ang kakulangan ng healthcare workers. Noong June 18, nagbukas ng 2,800 na trabaho bilang bahagi ng ika-126 na anibersaryo ng ahensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, nakaka-refresh ang malinamnam at napakasarap na pinya. Dito nga po sa ating bansa, well celebrated ang prutas na yan. Nitong weekend, ipinagdiwang sa Ormoc City ang bersyon nila ng Pinya Festival. Sa Pudtol, Apayao, paandar ang higanting pinya. May pista rin ng pinya sa Daet, Camarines Norte. Pero ang isa sa pinakabonggang celebration, iyong version ng Calauan, Laguna na ginaganap po tuwing Mayo. Di mo rin naman masisisi. Ito kasing pinya, ang daming pwedeng magawa. Iyong dahon, nagagawang fiber na nagagamit sa iba't ibang kasuotan. Ang pinakabunga naman, ginagawang juice at candy. Pero hinay-hinay po sa pagkain ng pinya kasi kapag napasobra, abay hindi rin po maganda. Fun fact sa pinya, may natural na chemical ito na kung tawagin ay bromelain. Binibreakdown nito ang amino acid at protein sa ating bibig at lalamunan. Kaya kapag marami kang nakain, may tila makating pakiramdam kang nararanasan sa dila at sa buong bibig. Sa ilang pong pag-aaral, naka-counter naman yan kapag ang fresh pinya nilalagyan ng asin. Bukod dyan, napapatamis palalo ng asin ang pinya. Ang galing po, no? Truly pinya amazing. Parang araw-araw po nating paalala na ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Mula noon hanggang ngayon, totoo pa rin sa kanilang pangakong 1,000 isang tuwa ang ating mga kapatid na legit Dabarkads. Mas sinodo pa nga nila sa kanilang pagiging kapatid. Ngayong araw ay nagdidiwang na sila ng 1 taong anibersaryo. Ang kanilang pagpapasaya sakop ano paman ang henerasyon tulad ng mga nakilala kong mga batang fan ng Itbulaga. Siyempre, umagapay tayo sa katuparan ng isang pangarap nila. Narito po ang aking report. Minsan ka na bang nangarap na makilala sa personal ang iyong mga iniidolong artista? O di naman kaya malaman kung ano ang nangyayari sa likod ng kamera sa tuwing pinapanood mo sila? Yan ang simpleng hiling ng mga nakilala kong chikiting. Payak ang pamumuhay ng magkakapatid na sina Kakay at Fiona. Sa umaga kasama nilang maglaro ang kapitbahay na si Natalie. Pero pagpatak ng tanghaling tapat, oras na para tumutok sa paborito nilang programa, ang Itbulaga. Gusto ko makita po si Bossing Vix Otto po. Siya lang po yung pinaka-favorite ko lang po eh. Kasi po yung yung bata po ako, pinapanood ko po yung Itbulaga. Gusto ko po makita yung mga actors and hosts. Galing sa broken family si Kakay at Fiona, kaya madalas nasa pangangalaga sila ni Nanay Feli. Pero makahulugan pala kung bakit sila nanonood ng Itbulaga. Pumanaw na kasi ang kanilang ama nung mga musmus pa lamang sila. Kaya kapag nasa harap ng telebisyon tuwing tanghaling tapat, hindi lang daw sila nanonood bilang mga Dabarkads, para na rin daw silang may kasamang haligi ng tahanan dahil kay Bossing Vic Soto. Yung anak ko po, yung tatay ko po, yung bago po ako 4 years old na po, na po siya. Nawala na po. Pag napapanood ko po si Bossing Dixato po, nawawala po yung lungkot ko at masasayahan po ako. Hindi na po malungkot. Dahil dyan ang munting hiling ng mga chikiting, sagot na namin. Literal na abot kamay na ng mga bata ang kanilang simpleng pangarap.
At si Kakay nakasali pa nga sa Gimme 5 nang tanungin siya ni Dabarkads Ryan. Gamit na sinusunatan ng pangalan. Gamit po. Nakapagpa-picture din sila sa iba pang host na sina Maine Mendoza, Atasha Mulak, Riza May Dizon at Karen Aistrup. Pero ang talagang pakay nila ngayon, si Bossing Vic. Nakita ko na po si Vix Otto, kaya po sobrang masaya na po ako. Nakaka-excite po at masaya. Nakita ko na po sila in personal. Pero hindi pa riyan nagtatapos ang aming sorpresa dahil gusto rin daw nila makita kung anong nangyayari sa likod ng mga balita at kamera. Itabi nyo mga kapatid, ako na! Ang munting hiling ng mga bata ay isang paalala. Maliit man o malaki ang ating nais makamit sa buhay, basta't sasamahan ng pag-asa at pagsisikap, walang pangarap ang mailap. Grabe yung Eat Bulaga talaga. Happy anniversary! Naka-isang taon na. Galing! Happy anniversary po mga Dabarkads! Imagine kung ganun pa tayo kalit sa mga bata na yun, napaparod na natin sila. No? Di ba? Ganun katindi. Totoo yan. Totoo. As in, maliit ka pa noon? Ganun. Yung parang ganun. Yung sinasamahan ni Jiggy, ganun ako. Tsaka dyan talaga natuto mag-strut. Kasi di ba may... Sige nga, isa ulit. Wag Okay. Tingin mo, abutin natin yun sa frontline, yung ganun kahabang Nararamdaman taon, ko. Nararamdaman Nasa mo, sa inyo po yan, mga kapatid. Ganun. Sana all, ano? Yes. Oy, happy anniversary. Congrats! At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.